liquidate. So, from there, magsasabit na po kami kung sino yung mga beneficiaries doon. So, from there, nagli-liquidate na lang kami na sino-sino na po yung lalagay based on meron pong kami mga list of beneficiaries na sinasubmit po ng mga kausap ni Ms. Napoles, mga local government officials, mga mayors na nagsubmit din ng master list of recipients. And yun, Bernard, totoo yung list na yun o may totoo, may hindi o peke lahat? O? May ilan po totoo nang galing sa kanila, may ilan doon ni-recycle na lang po. Tapos may ilan doon na wala talaga, gumagawa na po ng mga pangalan, nag-create na po. Yung sinasabi po ni Ms. Marlina Suñas, kaya po naging LGUs na, pwede naman talaga magdi-DA, tapos nationwide na lang. But the problem is, in-identify na sa LGUs, gawa ng, may mga LGUs na contact si Ms. Napoles na madali makasingil, tapos kausap niya na. So, kilala na rin niya yung mga mayors na yon at saka in-endorse na rin ng lawmakers sa kanila na ito yung mga LGUs na pagbabagsakan ng pondo. So, like sa lower house, ang kinukuha na lang po namin sa lower house yung mga party list kasi halos parehas sila ng mga sa senador kasi nationwide yung ang pagbagsak ng pondo. So sa lower house po halos mga party list na lang ang kinukuha po ni Ms. Napoles. Your Honor, relative to that, the matter of deliveries or ghost deliveries, si Mrs. Suñas din po maraming alam tungkol sa ghost deliveries sa Malampaya Fund. Okay. Maybe we can... Tapos na po kayo, Miss Marlina? Mr. Chairman, Yes, Senator Pimentel, you want to ask question? Go ahead, go ahead. I'll ask each and every one of them, no? Kasi kayo po ay tinatawag na whistleblowers. Paliwanag, ang ibig sabihin nun, sa mga pending bill sa aking committee, kayo ay may alam ng isang anomalya or isang krimen at gusto nyong magsalita tungkol dito. Yun po yung meaning ng whistleblowers eh. At bigyan natin yung basihan, yung basis, no? Bakit nyo kiniklaim na meron kayong alam para malaman ng ating taong bayan. So isa-isa tayo, no? Siguro ganitong tanong ko sa inyo. So umpisa ko kay Ben-Hur, no? Ulitin mo ano yung mga taon na konektado ka sa anong kumpanya o sa anong personalidad at sa anong kapasidad. Isa-isahin po natin para makilala na rin po na, anyway, divulge na rin yung identities ng ating mga whistleblowers para malaman na rin